Ana. Ana. Narating ba yung tatay mo? Lola, ilang beses ko na po sinabi sa inyo, wala na si Papa. Anong wala? Kausap ko siya kanina. Ate, okay ka lang ba? Lisa, hindi mo ba alam? Paulit-ulit na lang, wala akong pahinga. Nakakapagod na. Ana, naiintindihan kita. Pero hindi mo naman kasi ito kailangan harapin mag-isa eh. O Lisa, dapat magbantay ka rin kay Lola para makapagpahinga rin si ate Ana mo. Oo nga ate, para makapagpahinga ka din talaga sa Lisa. Salamat. Kailangan ko talaga. Nasaan ang tatay mo? Ana? Mamaya po na. Ano gusto yung manakit sa'yo? Hindi totoo yan! Ito lalapit. Narinig ko sila. Pinapunta ka nila dito na para kunin ang alam. May masama kayong balak sa akin eh. Jen, naiintindihan ko na natakot ka, pero gusto kong malaman mo na nandito ako para tulungan ka at gusto ko rin malaman mo na ligtas ka dito sa ospital. Hindi mo naiintindihan. Sinusundan nila ako. Pati sa panaginip ko. Sinasabi nila na isa akong kasalanan. At kailangan kong mawala. Hindi ko ang nararamdaman mo. Pero gusto kong malaman mo na walang gustong manakit sa'yo dito at walang sino man ang susunod sa'yo dito dahil ligtas ka sa lugar nito. Pero kasi hindi ako karapat-dapat ng buhay eh. Wala nang halaga kasi yung buhay ko. Pinahihirapan ako ng isip ko araw-araw. Naiintindihan kita, Jen. Pero gusto kong malaman mo na marami ang gustong tumulong sa'yo at isa na ako doon. At marami ding paraan para gumaan ang nararamdaman mo. Totoo ba yan? Hindi ba kayo galit sa akin? Hindi. Hindi ako galit sa'yo, Jen. Okay? Walang gustong magalit sa'yo. Naiintindihan ko nararamdaman mo at ang pinagdadaanan mo at hindi mo ito kailangan pagdaanan ng isa.
sandali lang. Naiintindihan kita. Subukan mo huminga ng malalim para makatulong siya sa pagdaan ng nararamdaman mo, okay? Inhale. Exhale. Inhale. Ma'am Aileen? Kamusta po, Ma'am Aileen? Okay na ako. Gusto ko na umuwi. Hindi ko na kailangan ng tulong. Naiintindihan ko, Miss Aileen. Pero gusto ko lang makausap ka bago ka maniguradong maiuwi ka namin ngayon. Wala naman akong ginagawa. Wala na. Tapos na. Hindi ko naman gusto magpakamatay noon. Talaga. May nararamdaman ka pa bang pagbabago at gusto mo bang saktan yung sarili mo, Miss Aileen? Wala na nga. Paulit-ulit na lang kayo. Di na ba ako naririnig? Naririnig ka namin. Gusto lang namin siguraduhin na okay ka na bago ka makauwi. May mga pagbabago ba simula kahapon hanggang ngayon? Napagod lang ako. Feel ko, wala na yung kwento yung buhay ko. Pero ngayon, okay na ako. Gusto ko na umuwi sa bahay. Ayoko na dito. Naiintindihan ko, Miss Aileen. Gusto lang namin siguraduhin na okay ka na at mabuti ka na. Dahil sa personality disorder, meron talaga tayong paiba-iba ng nararamdaman. So gusto lang namin makalaman kung safe ka ba or okay ka na ba. Kaya na nga nakakainis ako. Pati ba naman ikaw? Ipigilan mo ko? Naiintindihan kita, Miss Aileen. Kaya ka nandito ako ngayon para tulungan ka. If 100% safe ka na, pwede ka na makauwi. So ano? Ikukulong niyo ako dito? Hindi namin gagawin yun. Kailangan ka lang namin i-hold. Pansamantala, para lang malaman namin if talaga bang okay ka na. Hindi fair yan, ha? Hindi ako baliw. Alam kong hindi ka baliw, Miss Aileen, at huwag mong isipin baliw ka. Alam kong valid yan na nararamdaman mo, kaya ako nandito kami para tumulong sa'yo. Paano kung pumayag ako sa sasa? Mas mabuti, Miss Aileen. Magpapatawag ko ng mga psychiatrist and magpapa-assess ka. Ngayon, kung makikita natin na mapapabuti ka, makakauwi ka na rin. Paniwala ka sa akin, Miss Aileen. Mapapabuti ka pagka ginawa mo to. At makakauwi ka na rin. Okay, salamat. Hindi niyo ako madadala ng buhay. Huwag kang lalapit sa akin. Parang awa mo na. Karen, naintindihan ko natatakot ka. Gusto lang namin na mapagaling ka. Bulong sa akin, hindi. Oh, Nurse Carla, ano nangyari sa pasyente? Dok, bali po kasi nanginginig siya pagdating. Tapos hindi po nawawala yung mga sinasabi niya may bumubulong sa kanya. Tsaka po hindi po nawawala yung panginginig niya. At lagi po siya, kanina pa po siya nagwawala. Ayoko, Karen, please. naiintindihan namin kung ano nararamdaman mo. Bibigyan ka ng gamot ni Nurse Carla. Ayoko ng gamot, please. Ayoko. Bibigyan ka niya ng gamot para kumalma ka. Hindi. Karen, para ito sa kabubuti mo, hindi ka namin pasaktan. Sigurado ba?
End of flashback. Okay, hindi ko na po kaya. Anak, kaya natin ito. Sana hindi mo na lang talaga sinubukan yung pag-drawing na yun. Hindi ko po ginusto. Gusto ko lang huminto pero parang mama kaya ako sasakit. Kamusta Mrs. Santos? May kailangan po ba kayo? Dok, tulungan niyo na po siya. Sobrang sakit na po ng nararamdaman niya. Ano po ba kayong pwedeng ibigay na gamot? Miss Santos, Jessica, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng gamot para lalo pang maabsan yung mga sakit niya. Ngayon, magkakaroon tayo ng long-term treatment para mas lalo pang mapabuti at gumaling si Jessica. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Parang gusto ko na lang bumalik sa dati. Anak, andito kami. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka nag-iisa. Dok, ano po yung pwede namin maitulong? Malaking bagay po yung tulong ng suporta ng pamilya. Katulad po ng counseling at saka therapy, marami po tayong pwedeng gawin na makakatulong sa kanya para maibsan at mabawasan na yung bisyo na. Narinig mo ba yun, anak? Sabi ng doktor, pwede ka pang gumaling. Gusto ko lang po bumalik na.